dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Hey, hey! Good morning, Puwersa. 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. No? Tayo po ay dire-diretso na. Huwag na po tayong patumpik-tumpik pa, sapagkat napakamahalaga po ng ating kikilatisin sa araw po na ito. No? Sa biglang tingin, yung bang mapaganyan ka, yan. Ha? Kapalapalakpak ang ikakasang COA fraud audit, may lifestyle check pa, at siyempre yung people's participation sa budget deliberation at sa monitoring ng project implementation. Talaga namang kapalapalakpak. Kung ikaw ay kapatid na Muslim, papapahiyaw ka ng alhamdulillah. Kung ikaw naman ay born again, mapapabulalas ka naman ng praise the Lord. At siyempre, kung ikaw naman ay Katoliko, masasambit mo. Masasambit mo naman, hallelujah. Parang pare-pareho lang, ano ha? Well, anyway, kung ikaw naman ay kritiko, katulad ko, abay, talagang kaagad mararamdaman mo mararamdaman mo na parang lang tayong inuuto at ginugoyo ng mga demonyong ito sa gobyerno. Malinaw pa sa alas 4 na talagang panggugoyo at pangguguto lamang po itong mga pinagagawa ko nila. Anyway, naman po meron naman po tayong kikilatisin, aayusin saglit na saglit lamang po. Stay put, stay where you are. Ano po yun, pare koy? Ano to? Bayad na to? Alright. Ayos ba tayo? Ayos ang buto-buto? Ayos ho? All goods po tayo. Maayos po ang ating nakafocus po ang ating camera. Ano po? Ay so, nasaan na tayo? Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. Ako po ay founder ng Philippine Trial by Jury Movement, at the same time, Chief Executive Officer or National President na po. At ganun din po sa ating pong partido, KKK 2.0 Demokratiko. KKK 2.0, ito po yung offshoot, level up ng KKK 0.1, Urig, ano po, na kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang 2.0 po ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran, in exact order. Hindi po pwede po i-rumble. Sapagkat kailanman po hindi po tayo magkakaroon ng kaunlaran kung ala pong kapayapaan. At hindi rin po tayo magkakaroon ng kapayapaan kung ala pong katarungan. At siyempre pa hindi tayo magkakaroon ng katarungan kung walang rule of law. At posible naman po ang rule of law kung ang ating pong sistema ng katarungan ay yung pong pandemokratikong sistema.
trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Yan po ang bukod tanging mekanismo kontra kurakot, kontra mga land grabbers, at lahat ng mga ungas na may kagagawan yung ating pong mga iniloklok sa gobyerno, or should I say, mga iniloklok sa gobyerno na kumulikotong. Yan naman po ang mekanismo na tried, tested, proven na for centuries. So inuulit ko po yung ating kahindik-hindik po na paksa po ngayon, daluyong ng korupsyon. Inutil ang Senado, Kamara, Ombudsman o COA para po tuldukan ang inutil na ang daluyong ng korupsyon. Hindi na po baha, hindi naman po tayo binabaha ng korupsyon. Daluyong na po talaga inaabot po natin. Ngayon, para po tayo ay malinaw ang ating pong pinanggagalingan, para malinaw ang ating pinanggagalingan, ito po yung ating kahindik-hindik na photo komentaryo. Photo komentaryo. Kumbaga, kayo na po ang humusga. Kayo na po ang humusga kung ito po ba ay ang mga sinasabi po ng ating pinagpipitaganang mga lingkod bayan ba o lingkod sarili, ay kaungasang kaisipan o sentido komún. Isan po natin sa huling sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., pinamumukha niya sa mga naroong mga congressman at senatong, mahiya naman kayo. Aba, imbis mahiya, nagpalakpakan pa Standing ovation, nagpalakpakan. Imbis na magsipagtakip ng kanilang mga mukha o kaya dumampot ng eraser at burahin ng kanilang mga mukha. Abay, ang kakapal talaga ng mukha, nag-standing O pa para magpalakpakan. Siguro sa loob-loob nila, ulol mo. Hindi mo kami kayang palagutin. No limitang hiri kami. Maka sinabi pa nila, nako, alam nila di ba? Walang insertion, walang paningit sa budget kung wala pong imprimatur ng Malacanang. Panigurado po yan. Di ba? So alam po nila. Malamang alam din nila na tinutukhang lang sila ni Bongbong Marcos. Sige may higing ako, na-i-impeach nyo ako, subukan nyo, magkakaalaman tayo. Kayo unahin kong sampahan ng kaso. Kontrolado ko kaya yata ang hukuman. Di ba? Yan naman ang kahindik-hindik, karimarimarim na nagdudumilat na katotohanan sa ating bayang Magiliw, na pirnas pa man din ng silangan at duyan pa man din na magigiting. Nasaan yung mga magigiting? Natutulog pa ba sa duyan? O kasalukuyang idinuduyan pa lamang? Alam nila na kung ikaw ang Pangulo, kontrolado mo ang pulis, kontrolado mo ang militar, kontrolado mo ang death squad, Philippine Death Squad, kontrolado mo ang kwarta, kaban ng bayan, kontrolado mo siyempre ang mga hukuman pag ikaw may hawak ng guns, goons, gold. Ba? So, pagkatapos na tinuran niya ni Pangulong Bongbong Marcos, isunod po natin ang isa pang kaungasang kaisipan. Well, hindi naman kaungasang kaisipan ito, kundi nagdudumilat na katotohanan na yung pong flood control scam, unang na mayagpag. Panahon ba ni Gloria Macapagal-Arroyo, may flood control scam na? Parang ang napabalita lang doon, yung fertilizer scam di ba? At marami pang iba, siyempre, NBNGT scam, at marami siyang mga kontrata na nahihiya siyang ilantad with
China. Pati po yung ating West Philippine Sea, di po ba, meron silang parang kumbaga kinikilatis yung ilalim ng karagatan natin kung anong mga kayamanan naroon with China. Bandang uli, dinagdag nila yung Vietnam. Ano po, para hindi, siguro nahiya din sila. Para disimulado. Ano po, so naging tripartite agreement. Ano po, ano nga ba yun? Yung, kung naalala ko. But anyway, ito po, 64 billion 2016, 80 billion 2017, 18 billion noong 2018, 141 billion naman noong 2018, 2019, 133 billion, 2020, 90 billion, 2021, 101 billion, 2022, 128 billion. So, apog magmalinis, ang mga kampo Karmadigong na kay Bongbong Marcos lamang po mayroon ng kahindik-hindik. Mas matindi po, masyadong mas garapalan po ngayon. Sa panahon sa administrasyon Bongbong Marcos, ano po, abot na ng trilyonis na yata, hindi lang kalating bilyon, trilyonis na. Sa Bulacan, dito sa Bulacan, sa amin, ano po, abay, 1 bilyon araw-araw po, kakalubok. Sa Mikawayan, 5 bilyones, pero hindi na baha dito. Minsan lang ulan, bumabaha. Pambirang pati sa nito. And so, whoops, ito. Sa panahon ni Bongbong Marcos, abay, nakita nyo naman po, 5,500 flood control projects tried and tested by super typhoons each week. Pambira, Dinaluyong po tayo ng kurakutan. Sa highly kurakutable funds na flood control po projects. At syempre, sino ba naman ang nalilintikan? Kung di yung pong mga tiyanak, mga maliliit lang yung mga langgam, yung mga, ano ba yung pinakamaliit na isda? Hipon. Hindi, hipon sa amin kasi yung alimasag alimasag hindi pala alimasag. Yung talagang maliliit, ginagawa. Alamang, yun, alamang. So ito lamang po ang tinatablan na kamandag ng accountability. Itong mga maliliit na isda, si engineer ng Oriental Mindoro sinibak sa pwesto. At syempre, Vico Soto calls out Diskaya family over flood control project links. Abay, pinagpalang, lubos na pinagpalang, tuta si Diskaya. Sino kaya ang gumawa ng Frankenstein na ito? Palagay ko, hindi ako masyado sigurado pero palagay ko ang mga connect nito yung dati pa sa panahon ni Digong Gong, Anyway, lalabas din yan sa susunod na pagdinig. Kung hindi pagtatakpan ng mga kaalyado ni Digong Gong ng mga senador, ang pagkataot koneksyon nitong si Diskaya. Abangan po natin. Huwag po tayong kumurap dito. Dilat po natin ang gusto ating mga mata. Ay, ito! Tambira, ito kaungasan kaisipan na naman. Ito po ang merong pinakamahabang sungay sa balat ng mga demonyo sa balat ng gobyerno. Ito po, si Mark Villar. Ito po yung DPWH Secretary ni Karmadigong. Ito po napakasasal ng gusto. Under niya rin po yung water districts, LOA. Abay, kita makatakot-takot ang kanilang proyekto ng Prime Water. Pati rito, sa Mikawayan, Bulacan, apektado po kami rito, particularly sa Dika Home Subdivision, sapagkat ang may tangan, may hawak ng renda ng supply ng tubig dito, alyansa ng Prime Water at ng Mikawayan Water District. So anong ginawa po nila? Pinayagan po nila legally, although illegal po yung ginawa nila. Ang BP Water Works na taga Bacoor. Palagay ko sa mga bilyar din po ito.
na mag-supply sa Dica Homes, Micawayan Subdivision ng tubig. Poso na illegal na po since 2004. Pambirang patis. Paano nakakalusot ito? So, pinayagan po nila. Ginawa nila sub-concessionaire. Aba, pwede ba yun? Illegal din po yun. Kanya lang, siyempre, wala kang magagawa kung may hashtag sa buhatan eh. Pati mayor kasabwat, hindi gumagalaw eh. Kami pa ang pambirang patis. So, kami pa mga nagre-reklamo ang walang proteksyon. Kami pa kamo ang ginagawa ng masama. No, ha? Kami mga nagre-reklamo po rito, hindi binibigyan ng ayuda. Mga anak, mga demonyo talaga. No? Pero siyempre, may araw din kayo, may oras din kayo. Panapanahon lamang yan. Lalo na ngayon, pinaimbestigahan na ni Pangulong Marcos ang prime water. Ano, ha? Pero simple lang gagawin ng discarter yan. Spread the sunshine lang malamang eh. Sasabihin lang ng prime water na bilyar, pambira naman kayo. Kung tululaway nyo, hatiin natin ang kita rito. Gano'n lang yun eh. Kasi hindi naman sila papanagot sa hukuman sa LB Palakasan na kontrolado din nila eh. Kontrolado ng Pangulo. Pero kung kalyado kayo ng Pangulo, nagbibigay kayo sa kanya ng, nag-a-upload kayo sa kanila ng kurakotable fan, sabay, siyempre, magkakahilutan na lang, kamutan ng likod. And so, sabi nito ng Makabayan Black, ang DPWH ay kasama sa problema. Tama naman yun. Gaya nga ng ating pamagat, no, ha? Inutil po ang Senado, ang Kamara, ang Ombudsman, ang COA sa pagtuldok ng daluyong ng korupsyon. Sapagkat sila po mismo mukha ng korupsyon eh. Diba? Although ang DPWH po rito, meron man pinakamaliit na parte. Alam mo, pinaghahati-hatian po nila, ninanakaw na sa atin eh. Pinakamaliit na yung DPWH. Siyempre, hindi naman po pwedeng mas mataas pa siya sa kinukurakot ng mga kawatang kuno ay politisyan. Siyempre, di ba? Sino ba may hawak ng pondo? Yung mga congressman. Ito naman po mga senatong, hindi, miski yung congressman, hindi lumalabas ang pangalan nila doon po sa budget. Kasi bawal eh. Di ba pinagbawal ng Korte Suprema ang kanila lang papel appropriation, pero sa execution hindi po sila po pwedeng pumapel, unconstitutional. So nakatago naman po, pero meron po silang mga listahan eh. Itago mo yung pondo dyan para sa flood control, doon sa MMDA, doon sa DepEd, doon sa DSWD, kung saan sa ahensya ng gobyerno, doon sa local government, DILG, kung saan na gusto itago, nakapark lang yan doon. Pero alam na nila pare-pareho kung para kanino yun, kung sino ang ika nga ay may karapatang bumulong. Ngayon, alam na ng DPWH, siyempre, nakaparking sa kanila ng pondo. Pero sa ibang ahensya, I doubt kung alam ni Secretary Bunuan. Kaya kawawa si Secretary Bunuan eh. Hindi niya masagot-sagot ng buong katotohanan, pawang katotohanan lamang na nako, kayong mga congressman, sinatong, ang may mas malaking kasalanan dito. Hindi ako. Siyempre, malilintikan siya. Siya lang ang pwedeng risbakan pagka siya'y kumanta. Walang iniwan yan doon sa bantang sinabi lang kay John Lozada nun. Huwag kang kumanta, malilintikan ka. O di nakulong si John Lozada. Diba? Yung mga kawatan na kanyang isiniwalat, abay, absuelto. Siya na nagsumbong, kulong. Ayan po kalakaran sa ating hukumang sa LB Palakasan umiral sa bansa na kontrolado ng mga traidor, land grabber, kawatan kuno ay politisyan sa buong pamahalaan. Pambira pa kay sa patisan. Ayan. And in all honesty, Your Honor, I think so. Huwag ka na mag-I think so, I think so. Alam mo na may mga multong proyekto ng flood control. Kaso nga lang, inuulit ko, hindi siya pwedeng magpakatotoo. Malilintikan ko siya. Flood control funds should be given. Kaumasang kaisipan na naman itong sinasabi ni Tulfo. Sino ba siya? Si Erwin Tulfo. Bakit mo kamo? Kahit saan mo ibibigay yung potlong yan, makukurakot at makukurakot eh. Diba? Bigay mo pa yan sa barangay chairman.
Makukurakot at makukurakot yan. Pero yung barangay chairman, pinakamaliit lang na party ang mapupunta sa kanya. Ganun pa rin si Bakan dyan. Siyempre, ang pinakamalaking party riyan, nandun sa Pangulo. Sa DBM. Bago i-release ang pondo, kaltas ng timano yung kanilang share sa kurakutan. Siyempre, yun din pong mga senador, kung sa kanya nakatoka yung ganun pondo, malaki din po yun. Ganun din ang congressman. At si mayor pa. Diba? Siyempre, si mayor yung magiging ponente. Meron din siyang bahagi. Diba? Pero, mas maliit na lang kumpara sa iba. Ito pa, isang kaungasang kaisipan ni Bam Aquino. Yung flood control projects daw, imbestigahan ng Senado. Inuulit ko, inutil ang Senado, ang Kamara, ang Ombudsman at COA sa pagtuldok ng daluyong ng korupsyon. Hindi lang sa flood control, pati yung ayuda, MOOE, yung pong mga infrastructure projects, yung pong mga kalsada, lahat po ng pondo sa proyekto. Kurakotable funds po yan. Po. So, ang kasunod po nating kikilatisin, mabuti pa ito si Sandro Marcos, alam niya, na hindi dapat sila mag-imbestiga. Imbestiga mo sarili mo. Yan naman talaga ang gustong-gusto nila at ang kalakaran, di ba? Taga-gobyerno ang nagnanakaw. Taga-gobyerno ang nag-iimbestiga. Taga-gobyerno ang nagpo-prosecute. Taga-gobyerno ang humuhusga. Kung hindi yan kataas-taas ang kaungasang kalakaran, patakaran, ano tawag niyo dyan? Matagal na po tayong ginagago nila. Hindi naman yan pandemokrasya eh. Pang-diktadurya po ang usong yan, ang kalakaran yan. Yan po ay alinsunod doon po sa Real Audiencia di Manila na pamana ng mga Kastila. Yun po. At mind you, 80s pa, o 70s pa nga yata eh. Nag-ship na sa trial by jury ang Espanya. Kung kaya, yung pong bayaw ng hari, kulong sa korupsyon. Sapagkat mga mamayan na po ang humusga ngayon doon sa kanila. Ang kasunod, ito, talagang, sabi sa inyo, sa biglang tingin, talagang mapapalakpak po tayo eh. Pero mo fraud, audit sa flood control project. Ano bang gagawin ng COA rito? Ano ba mag-imbestiga siya? Nagkaroon na nga eh, ng marching order eh. Magkakaroon na ng special audit team para po sa Bulacan. So anong gagawin pagkatapos na ma-discover ng COA ang katiwalian? Sila ba ay may karapatan na i-prosecute? Wala eh. Diba? Ibibigay po nila sa executive yung kanilang findings at sa Kongreso. Ang Kongreso, para kung merong kailangang amendahan sa batas, magagawa nila batay doon sa findings ng COA. Meron pa bang dapat amendahan sa ating mga batas? Wala na eh. Wala na. Andiyan na lahat, kompleto sa Ricardos na eh. Kaya itong ginagawang pagdilig dyan sa Senado ni Marcoleta, ala po ito, waldas lamang po ito, winawaldas na nila ang pera natin. Wala namang katuturan to eh. Wala namang patutunguhan ito eh. Sapagkat ang COA, katulad din ang Senado, katulad din ng COA, wala naman po silang prosecutorial power. Recommendatory lang sa kanila. So it's up to the Ombudsman kung magsasampa ng kaso o hindi. Well, to be precise, it's up to the President kung papayagan niya ang Ombudsman na sampan lahat ng kaso o ilan na sasampulan o hindi walang sasampulan. Ganon din ang DOJ. Siyempre, sino ba naman ang DOJ Secretary for crying out loud na sila daw ay matikas? Wala naman sila magagawa talaga rin pag hindi pinag-utos ng Pangulo eh. Diba? Noong panahon ni Digong, may nasampahan ba? Panahon ni Gloria, may nasampahan ba? Ang dami na investigasyon. Diba? Wala, waldas pera lang. Pera natin, winawaldas lang nila sa mga pagdinig na walang katuturan. And so,
ito rin ang mangyayari rito, na kahit itaga nyo sa bato, bagan po natin, bagan po ninyo. Sabihin nyo sa akin kung nagkamali ako ng pagtaya, ano? So, ang kasunod, wala na, itong si Marcoleta. Ito ba'y kaya niyang, ang masaya rito, pagka lumabas na yung mga impormasyon, nakatakot-takot, na flood control funds ang ibinulsa, ni Karma Digong na kanyang amo ang inihimod niya sa Witpadudel, at ng mga kaalyadong sinatong at congressman, pati siya, malamang kumita ito di ba? Yung mga impormasyon ba ngayon, hahayaan niyang mailabas diyan sa pagdinig o haharangin niya ng todo-todo? Kilala niyo naman ang oras na to di ba? Citizens pa, ako po, wala ito, inutil po ito. Pang-uuto lamang po ito, pang-guguyo, kumbaga populismo, para lang kalamayan ng ating kalooban. Po, lalabas sila ng mga ganito, sloganeering, pang-uuto, pang-uulot, pero walang laman. Ito ba? Ito ang tunay, na checks and balances sa gobyerno. Opo, ito po yung atin pong taal po natin na taal po natin karapatan ito. Ano po yung taal sa Tagalog at sa English? Birthright po natin ito. Ang pagiging mga juror sa hukuman trial by jury na siya pong epektibong mekanismo para panagutin ang mga ungas sa gobyerno. Ang checks and balances po, linawin natin, nandoon po sa tatlong sangay: executive, legislative, judiciary. Ang executive, ang legislature po, legislative branch of government, ito po yung gumagawa ng mga kaukulang batas. At sila din po ang nag-appropriate ng pondo. Pagkatapos po nilang gumawa ng batas at i-appropriate yung pondo, i-execute naman ngayon ng executive. Ano po? Pagkatapos ito namang Korte Suprema, ang siya pong puso ng demokrasya. Siya pong kumikilatis kung baka itong mga ini-execute. Unang-una, yung batas na nililimbag doon po sa legislative branch ay constitutional or alinsunod sa letra at espiritu ng saligang batas. Pag hindi po, idideklara niya itong unconstitutional. Ano po? Ito naman pong Kongreso, pagka nagmalabis naman sa tungkulin, halimbawa ang Korte Suprema, katulad ng ginawa ng 13 Judas na nagdagdag bawas po sila sa saligang batas. Ano po? Dinagdagan nila ang mga letra at espiritu ng Artikulo 11, accountability. Pagkatapos sila na rin po ang nag-ratify. Culpable violation of the Constitution po yun. Grave abuse of discretion, obstruction of justice para huwag mapanagot si Sara Duterte, at usurpation of our authority to ratify the amendments or revision of Constitution. Tayo lamang po, mga soberanong mga mamayan, ang bukod tanging maaring magbago, mag-revise, mag-amenda ng mga letra at espiritu ng ating saligang batas, which is so-called the will of we the sovereign people, which is the highest law of the land, yung saligang batas. So dapat naghain na po nung nilabas ng pwede naman antayin siguro, antayin na lang yung motion for reconsideration. Sabi nga everybody deserves second chance, including the 13 Judas ng mga maestrado.
So, dapat ang tabayanan po ng Kamara kung ano po ilalabas nilang desisyon. Kasi malinaw na malinaw po nilabag nila sa ligang batas. Malinaw na malinaw. At pagka pinanindigan po lang ng kaungasan, abay napapanahon lamang na ito pong legislature ay tindigan po nila ang kanilang mandato mula sa atin. I-impeach ito pong Teresa Judas Maestado. So malinaw po yan. And then, ito naman po, executive branch, ano naman po ang poder niya? Bukod sa ipatutupad niya yung mga batas, ipatutupad niya yung mga proyekto ng gobyerno. Pag nakita po niya, na yung culpable violation na ginawa ng Teresa Judas ay hindi pinansin ng executive branch, ng legislative branch. Ano po, hindi na-impeach. Abay, pwede niya pong atasan ang kanyang mga pulis, militar, bla bla bla, na wag sundin ang kautusang yon ng Korte Suprema. Kaya po yung checks and balances eh. Pero alam nyo kung anong pinakamahalaga rito sa checks and balances? Tayo mga soberanong mga mamamayang Pilipino, sapagkat, di ba, ang demokrasya ay government of the people, by the people, for the people. So ngayon, dito po sa judiciary, dapat andun po tayo bilang mga jurors. Bilang mga grand jurors na siya pong kumikilatis kung yung bang inireklamo, yung po isinasampang reklamo, kanino man, public servant o pribadong mga mamayan, ay merong probable cause. Tayo po ang nag-determine noon. At kapag indictment po ang ating inilapag, kahit Korte Suprema, wala pong karapatan na ito ay sagkaan. Kumbaga, alam nyo, ito pong ginawa sa Kamara na paghahain ng articles of impeachment. Trabaho po yan, kalintulad ng grand jury. At hindi po yan pa dapat sagkaan ng Korte Suprema ng Teresa Judas. Kasi sovereign people po yung mga, di po ba? Ang grand jurors ay sovereign people. So pag sinabi nila na may probable cause, kagaya nung nangyari sa Watergate scandal kay Richard Nixon, in-invoke po niya yung executive privilege para wag niyang sundin ang supuena ng grand jury na isumitin niya sa grand jury yung po mga illegally recorded tapes niya, yung tapes, illegal tape recording niya. Sabi ng Korte Suprema sa panulat ni Justice Hugo Black, wala kang karapatan na huwag tumalima sa ipinag-uutos ng grand jury. Sila po yung kataas-taasang makapangyarihan sa bayan. Hindi po kaming Korte Suprema. Ibigay mo yung tapes. Pati yung kanyang hinarang na paglalatala ng within New York Times, Washington Post, nung mga nilalaman ng illegally recorded tapes, sinabi ng Korte Suprema, wala kang karapatan. Tuloy ang paglalatala. Yan po ang poder ng we, the sovereign Filipino people, na ipinagkait po sa atin. Yan po ang ating taal na karapatan sa demokratikong bayan. Birthright po natin yan. So, igit po natin. Bawiin po natin sa mga traidor at kawatan, mga demonyong traidor at kawatan ng pamahalaan. Suportahan po natin ang isa't isa. Ang ating pong partido, KKT 2.0, demokratiko, nating puwersa, 99.9% sa puwersa. Wala mo po tayong kwarta. Pambibili ng boto. Pang radyo, TV, no problema. Meron tayong social media. At sandamakmak po ang ating sagradong boto. Now, para lang po malinaw ang ating pinag-uugutan dito, ito po ang ating isinusulong po ay makadiyos po ito. Mismo ang Panginoong Jesucristo nagmulat sa sanlibutan sa beauty na hukuman trial by jury. Ito po yung tagpo kung saan sentensyahan na lang si Maria Magdalena na batuhin hanggang kamatayan sa kasong pangangalo niya. Ang nangyari po rito, kinonvert po muna
ng Panginoong Hesukristo ang mga sentensyador ng mga jurors. Kinonvert po muna niya. Sandali muna, kasi tinanong siya, ha? Natutupad ba yung batas? Kasi may batas eh. Ganun ang batas hanggang ngayon sa kamusliman. Yung pa rin po yung batas ng mga nangangano niya. Ano po? Stoning to death. So sabi niya, kung sino sa inyo ay walang bayad kasalanan, siya po unang dumampot at pumukol ng bato. So nag-isip-isip po muna siya. In effect, no, ginawa niyang mga jurors ang mga yun. Although, hindi po binibigyan punto yan sa Biblia, pero sentido común lang eh. Nag-isip-isip muna sila eh. At malamang na pagtanto nila, masyado namang malupit ang parusa. Hindi justi ang parusa. Batuhin mo sa hanggang kamatayan yung babaeng adulteros, adulterer. Samantalang tayo mga lalaki, unlimited ang babaeng pwede natin asawahin. Ang bihira, alam mo, sabi ko nga kay Ed Cabalo, kaibigan natin yan, si Ed, shout out kay Ed Cabalo, kumusta ka na, Ed? Long time no hear, no see, no? Pagka amin siyang resource person sa Liga ng mga Broadcaster Media Forum, o kaya doon sa aking Kilates Media Forum, ang biro ko sa kanya palagi, alam mo ako, masyado kayong mareklamo Ed. Kung tutuusin ka ako, abay, mas kayo pinagpala kaysa aming mga Kristiyano Alam mo bakit? Sabi ko kayo, hanggang 4 pwede kayo mag-asawa Pakasalan nyo 4 na babae, legal Kami, 2 babae lang pakakasalan namin, kulong na kami. Bigamy mucho na yung kaso namin sabi niya, yan nga ang aking sinasama na loob Bakit naman ako? Abay kanya, pagka sumobra sa 4 ang asawa, Kristiyano na yon. Pambirang pati sa lahat. So ito po, katibayan po ito na ang Panginoong Hesukristo, ang nagmulat sa beauty ng hukuman trial by jury. Alam natin pare-pareho na isinugo ang Panginoong Hesus ng kanyang ama doon po sa Palestine para muli palayain ang mga Israelitas. Unang isinugo ng Panginoong Hesus, ito pong si Moses para palayain ng mga Israelita doon po sa Egypt. Pangalawa dito sa Palestine. Ano po ibig sabihin nun? Ayaw ng Panginoong Diyos na inaalipin ang kanyang mga nilikha. Kahit ikaw naman ang Panginoon papayag ka ba na yung mga nilikha inaalipin ang kapwa niya nilikha mo? Di po ba? So ito po, ang trial by jury, maka-Diyos po ito. Ito po ay linsunod sa utos ng Panginoon, be your brothers and sisters keeper. At magagawa natin yun na bongga-bongga kapag tayo po ay may karapatan sa hukuman trial by jury. And so, ano na ang kasunod? Dali mo na. Tingnan natin kung may wala na pala. Naubos na po yung ating mga anik-anik. So isusunod po natin. Ito pong ating matagal nang ginagawa na juror awareness and open forum. Ito yun. Para imulat po ang mga kapwa po natin Pilipino, lalo higit ang ating pong mga kahanay sa puwersa 99.9% sa puwera, kung ano ang kapangyarihan na talagang meron tayo na ipinagkait sa atin, sadyang ipinagkait sa atin ng mga demonyong abusado, traidor, land grabber, gambling lord, pogo lord, smuggling lord, at iba pang mga kaunasang pinagagawa ng ating mga iniluklok na kumulikotong sa gobyerno. Ito po ay mga kawatang kuno ay politisyan. At dapat magkaisa po tayo, magbigkis-pigkis po tayo para walis tigting. At ang ating pong bigkis ng pagkakaisa, yung ating pong taal na karapatan, birthright, bilang mga jurors na siyang huhusga sa lahat po ng korte, sa lahat ng kasong korupsyon,
katraiduran, human rights violations, na ang may kagagawan ay ito pong iniluluklok ng komunikutong sa pamahalaan ng mga kawatang kuno ay politisyan. Ano po? So, ano lang mga so, magagawa lamang po natin ito kung maamindan ang saligang batas. No? Paano naman natin aamindan ang saligang batas? Yung pong Article 3, Section 14, Paragraph 1, atin pong lagyan ng paningit. Paragraph 1, walang sinuman ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal na nagmumula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo na 16 hanggang 23 na mga mamayan, no? Mga pribadong mga mamayan, hindi po ordinaryo, wala pong ordinaryong mamayan sa Pilipinas. Pare-pareho po lahat tayo, mga soberanong mga mamayan, nahahati lang sa dalawang hanay. Yung public servant, yung malingkod bayan, at yung po mga pribadong mga mamayan, yung pinaglilingkuran. So 99.9% po tayo, no? Iniitsapwera po tayo. So, pag nagbigkis-bigkis po tayo, ano po ang gagawin natin? Isulong po ang juror revolution. Empowering we, the sovereign, but powerless Filipino people as jurors. Ano po? At yun nga po yun, sa paragraph 1, noon ng Artikulo 3, Section 14, yung pong grand jury. Sa paragraph number 2 naman po, kapareho din pong Artikulo 3, Bill of Rights, Section 14, paragraph 2, isingit po natin mga katagang. Lahat na akusado, bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na pagliliti sa hukumang Hurado Pilipino. Trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ito po yung pinakapatas na hukuman, justice for all. Hindi po ito nasisindikato o namamanipula na kahit na sinong Poncio Pilato sa balat ng gobyerno. Malayang malaya po ang mga jurors na maglapag ng katarungan. Kaya umiiral ang rule of law. Ang halimbawa po rito sa mga bansa na mayroong trial by jury of the people, siyempre po United Kingdom kung saan po hinugot ang Bill of Rights ng Amerika. Doon po sa Magna Carta of 1215 England. Ano po? At lahat po ng mga naging kolonya ng England, pinamana po na yung hukuman trial by jury. Yun nga, sa Amerika, sa Singapore, sa Malaysia, sa Hong Kong, sa India, at marami pa pong ibang bansa. Hindi man nila po naging kolonya, gumaya sa kanila sa Europa. Ang Japan, ganun din, may trial by jury din po. Ano po? Ang South Korea, recently, 2012, nag-dry run, 2007, nag-dry run po sila sa hukuman trial by jury matapos na ito isulong ng grupong Comfort for Christ sa South Korea. Ano po? 2012, hanggang ngayon, nag-full blast na po sila ng hukuman trial by jury. Kaya po, kalahati sa mga nabubuhay pa ng dating Pangulo na mga kurakot, abay, nakakulong. Mga mamayan po ang humuhusga. Ano po? At siyempre, tayo po na mga nasa hanay ng pwersa, 99.9% sa pera, sa ating hanay manggagaling po ang ating kandidato, team juror sa 2028. Lahat tayo, hanggat maaari, tumakbo. Po, pag may mga tinatamad naman, o kaya, sabi niya, siguro, wala akong kakayanan, lahat po tayo po pwede mag-endorso. Isa ko na po. Ang aking pong ini-endorso para maging Pangulo, sa 2028, ay sina po
Justice Antonio Carpio, Chief Justice Renato Puno, no? Attorney Harold Respecio, ano po, DP Lenny Robredo, ano po, sama din dyan si Laila de Lima, kasama din dyan si Heidi Mendoza, po, si Colonel Kirubin, Major General Renato P. Miranda, ano po, at sino pa ba? Shell Jukno, pwede din. Si Trillanes, pwede din. Yan po ang aking mga rekomendado na mapasali sa Team Juro. Kayo din po may karapatan, pare-pareho lang tayo ng karapatan. At tayo bilang grupo ang siya pong pipili kung sino talaga mamanukin. Hindi lamang po ako o yung mga core group ng ating pong trial by jury movement / Partido Demokratiko, Partido KKK 2.0 Demokratiko. At huwag po kayong mangamba sapagkat embedded po sa atin pong not embedded. Meron pong covenant, papipirmahin po natin ang lahat ng kandidato natin ng isang covenant. Sagradong kasunduan sa mga mamayan. Kung saan po malinaw na nakaukit, kung sa sandaling siya ay miluklok sa Senado or sa Kamara bilang district representative o party list representative, obligado po siya na ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights para ilagay ang batas sa kamay ng mga mamayan where it belongs bilang mga jurors sa hukuman trial by a jury sa loob ng reasonable period of 3 months. Ano po, pagbukas ng session. Sa sandaling hindi po niya ginawa yun, obligado po siya magbitiw sa pwesto. Sa sandaling hindi rin niya ginawa yun, kahit sino po na botante, maaaring gamitin yung pong sagradong kasunduan, yung covenant, kahit di pa siya membro ng ating pong partido, para dumulog sa Korte Suprema, maghain ng mandamus petition para po yung ating iniluklok ay matanggal sa pwesto. At upang siguraduhin, na talagang patok ho tayo sa 2028, kahit sinong bumangga, di ba? Administrasyon na solusyon, administrasyon o oposisyon, na wala naman po solusyon para matuldukan ang daluyong ng korupsyon, di ba? Tayo po lamang sa Team Juror ang may solusyon pagpairal ng jury justice system. Ito po mga nasa larawan po, ito po yung aking mga nakausap na. Kumbaga napag ko na sa kanila ang beauty ng hukuman trial by jury, sa mahaba ng panahon, yung iba naman dito, yung mga picture ng mga grupo-grupo, ito po ang isinagawa ko pong orientation, juror awareness and open forum. Ito po ang bukod tanging salbasyon ng ating nasyon ng puwersa 99.9% et sa puwera. So tayo po ay magkaisa rito, hindi lamang para sa ating kapakanan, karapatan at kinabukasan nating mga itsapuera sa kasalukuyang henerasyon, bagkos maging po sa ating mga susunod na salinlahi. Salinlahi kayong manggi till His kingdom come on earth as it is in heaven. Kaya dapat lang juror ka. Ako rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates Lagari lamang po, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Pahirit po ng suporta. Subscription po sa ating pong Juror, YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Malaking ambag na po yun. Yung inyo pong pag-subscribe, like, and share. Ano po natin? Isang sagradong boto mo lang. Babawiin natin ang pamahalaan sa mga abusado, traidor, at kawatang kuno ay politisyan. May God bless us all. May God bless Philippines.